Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmano po. Malapit na tayo magparapol mga kaibigan. Siguro 3 days from now or 5 days from now magparapol na tayo po. Pero bago tayo magparapol mga kaibigan, nagbabasahin ko muna yung mga entrante doon kasi may iba kasi sabi lang na boss, isali mo ako. Hindi yun kasi may requirement din tayo mga kaibigan. Yung sabi nating hashtag sali ako. Pag hindi ka nakalagay doon mga kaibigan, talagang wala yung pangalan mo doon. Tapos naman mga kaibigan, pag interesado ka, talagang manood ka sa video natin hanggang sa katapusan po. Yun lang naman ang ating hiningi mga kaibigan, na tapusin mo para doon mo malaman kung ano yung dapat mong i-text doon mga kaibigan o i-comment mo doon sa comment section po. Yun lang ang kunin natin, yun lang, wala nang iba talaga. At saka bago naman tayo magparapol mga kaibigan, babasahin natin yung mga pangalan doon. So, kailangan talaga mga kaibigan na talagang mag-comment ka doon ng hashtag sali ako. Ito ngayon ay nasa una pa, sinasabi ko na po para naman medyo yung hindi nakakatapos talagang malaman nyo po. Yun lang po mga kaibigan. Dito lang tayo sa ating usapang magmano po. Dati mga kaibigan, daming nag-comment about sa kasi nag-ano tayo ng mga joke doon mga kaibigan, pero walang laman yun mga kaibigan. Talagang lang yun, talagang kalyeng joke po. Yun lang po mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ay yung sinasabi nilang pag maninipis yung mga paa ng mga manok ay sigurado bang may mga palo na at saka maraming palo po. Yun talagang nila po yun ang mga sabi nila. Sa akin naman dyan mga kaibigan, sa aking dyan, hindi naman lahat po na pag maninipis yung mga paa ay talagang may mga palo po. Diyan lang natin yan makikita. Pag maninipis dun sa mga medyo may mga bloodline talaga. Pag maninipis may mga palo yun. Pero pag medyo mga kaibigan, medyo mistiso na or may pagkabisaya, maninipis. Marami naman dyan mga kaibigan na medyo malaki yung paa. Grabe pa rin pumalo po. Katulad ng mga raw ni dati mga kaibigan. Medyo malalaki yung mga paa nun. May mga palo pa rin po. Sa atin mga kaibigan, nagdepende na lang siguro yan sa mga manok po o siguro sa may mga lahi talaga o may mga bloodline talaga na kahit hindi manipis yung mga paa, may mga palo pa rin po. Sa atin mga kaibigan, hindi tayo dyan sa pero kasi yung mga pencil fit, maganda kasi tingnan kaibigan, lalo na pag ikaw ay magbibreed, makita mo yung mga manok mo, uniform po, manipis yung mga paa. Talaga makita mo yun mga kaibigan, talaga masabi mo sarili mo na itong mga manok na ito, yung mga palo talaga. Kasi dati may na-breed ako mga sweaters dati po. Hindi naman puro sweater. Cross na yun sa mga kaibigan. Cross ng mga Boston Roundhead po. Hindi sila manipis yung mga paan nila mga kaibigan. Medyo malaki pero may mga palo talaga po. At talagang iba yung palo pero hindi sila pencil fit mga kaibigan. Ordinaryo lang. Medyo malaki na kunti pero may mga palo po. Tsaka superb din yung mga nila. Multiple shuffler din sila. Hindi ko masabi na yung maninipis o pencil fit na manok ay talagang talagang may mga palo. Hindi lahat mga kaibigan kasi sa tagal na rin natin nag-alaga ng mga manok po. May mga pencil fit din na hindi naman madiin yung mga palo. Hindi naman sila multiple shuffler. Pero maninipis lang yung mga paa nila. At saka mga kaibigan, yung hindi naman manipis, medyo malaki mga paa. Ang daming bisis ko na nakapag-alaga dyan mga kaibigan na medyo malaki ang mga paa pero may mga palo talaga po. Kasi tayo mga kaibigan, kadalasan po, makita natin yung mga tinatawag nilang pencil fit. Doon sa may mga bloodline na manok talaga po. Meron naman doon sa mga manok Bisaya, manok Tagalog, meron namang mga pencil fit mga kaibigan. At saka makita mo rin na kahit mga Bisaya sila, pag pencil fit may mga palo. Pero mayroon namang mga Bisaya mga kaibigan na pencil fit pero wala din mga palo. Ganun din, talagang Bisaya po. Pero yung kagalingan or magaling sa laban, pero hindi madihin yung palo, nandun naman yun mga kaibigan. Pero hindi talaga natin masabi na pag itong manok ito pencil fit ay may mga palo talaga, hindi po. Kasi ilang bisis na akong nakalaga dyan kaibigan pencil fit pero wala namang mga palo po. Yung palo niya regular lang. Pero nakapag-alaga din ako mga kaibigan na medyo malaki yung mga paa. Hats yun kaibigan, parang bluefish yun. Pero grabe pumalo mga kaibigan, pero ang paa, ang laki ng paa po. Kasi medyo may edad na rin yung manok na yun, umaabot na yun ng mga 3.5 years po. Kaya medyo lumalaki na yung mga paa. Pero mga kaibigan, grabe pumalo mga kaibigan. Super ang palo po. Hindi natin masabi na pag ang manok ay pencil fit o maliit yung mga paa ay mayroon ng mga palo. Nagdepende lang yun sa manok po.
Yan sa atin, doon sa sabungan, yung mga tinatapik natin dati na makita natin yun sa manok, yung sa kulay ng paa ng mga manok, na makita natin na kung ano yung mga katangian nila sa paglalaban po, sa kanilang katangian sa ano nila po, yung kapasidad nila mga kaibigan bilang mga warrior mga kaibigan. Doon mo makita isang aspeto yun, na makita mo doon sa isang manok na itong manok na to ay ganito ang estilo niya sa laban po. Pero pag manipis yung paa, ay automatic ngayon na talagang ano po, multiple shuffler o madiin ang palo pag may bloodline na manok po. Kadalasan po, pero hindi naman lahat. Kasi sinasabi ko a minute ago nga, may nakalaga ako dati yung bluefish hats yung mga kaibigan, na medyo malaki yung paa pero may bloodline kasi. Bluefish hats, di siyempre madiin talaga ang palo. At saka multiple shuffler din mga kaibigan. Ilang bisis na ako nakapag-alaga dyan mga kaibigan, na medyo malaki yung mga paa pero malakas pumalo, madiin pumalo, multiple shuffler sila pero malaki yung paa. Kaya hindi talaga natin masabi mga kaibigan na pag manipis ang paa ay talagang multiple shuffler o marami ang palo. Depende na lang yun sa manok mga kaibigan. Sa atin dito, itong Shelton natin, medyo hindi siya malaki ang paa, manipis talaga po. Manipis at saka puting-puti mga kaibigan. Kaya gusto ko alagaan itong Shelton kasi sila ay ano po, talagang typical na round head mga kaibigan. Medyo bulto katawan, mataas na manok, manipis yung mga paa. Kasi dati mga round head mga kaibigan na medyo malaki yung mga paa nila eh. Medyo bilog yung ulo, malaki yung ulo. Pero ngayon nag-evolve na po, nag-iba na mga kaibigan, nag-iba na yung mga round head ngayon. Kasi yung mga Boston dati, medyo malaki yung ulo niyan dati mga kaibigan eh. Through selective breeding, nag-iba po. Kaya masahan natin yun mga kaibigan na pag sinasabing round head, yung mga katangian niya dati, yung mga kapasidad o ano yung mga estilo niya sa laban, ay nag-iba po. Kasi nahawakan na ng ibang breeder, dinidevelop sa isang breeder through selective breeding, selection mga kaibigan, mag-iba yung isang manok po. Lalo na pag medyo matagal-tagal na sa kamay ng isang breeder, maabot na ng mga 40 years, 50 years, at talagang mag-iba po, mag-iba yung galawan, mag-iba yung formahan through selective breeding mga kaibigan. Kaya kailangan talaga natin yung ano talaga, lalo na pag tayo ay nagbe-breed, kailangan talaga natin yung selection mga kaibigan para makamit yung gusto natin bilang isang breeder sa isang bloodline na dinidevelop natin. Kailangan talaga natin mga kaibigan na seleksyon po. Alam naman natin yung seleksyon mga kaibigan, na maliit ang ulo, medyo manipis ang paa, bilog ang katawan ng isang manok. Kasi may nagtanong sa akin mga kaibigan na paano yun ano daw yung seleksyon, na kung ginagamit ng mga inahin o broodcock ay medyo manipis yung mga. Sa akin naman dyan mga kaibigan, hindi naman tayo magamit ng mga manipis. Kasi yung sinasabi nilang breed the best to the best, siyempre the best, malaki talaga yung kaha ng isang manok, bulto talaga yung isang manok kasi magbibigyan ng payat. Paano yun mga kaibigan? Yung mga offspring doon, medyo payat din, medyo maliit na manok din. Pero pag nag-breed ka, pinipili ko talaga yung physical attributes sa isang manok, na talagang maganda yung hugis ng katawan, puso ng saging. Kaya mga kaibigan, may ano tayo may selection tayo na tinatawag na ano po, na pwede natin gawin broodcock o pwede gawin natin broodhen. Kaya pumapasok doon yung mga physical attributes ng isang manok na pwede talaga silang ipasok sa breeding po. Kasi pag gumagamit ka ng mga broodhen o broodcock man na payat, huwag mo na i-breed yung mga kaibigan kasi alam mo na yung lumalabas doon. Tapos gumagamit ka pa ng inbreeding, nako, zero ka na doon mga kaibigan. Kaya sa atin, kung mag-breed tayo, yung talagang pinakamaganda po. Kahit anong kaibigan, kahit naman kahit mga medyo sisuhin lang sila, nagbe-breed ka, selection pa rin mga kaibigan. Hanggat sa malabas doon na yung manok na binibreed mo, kahit hindi sila gaano hybrid, pero magaganda po ang mga pormahan nila, ay talagang may mga palo na rin yun mga kaibigan. Kasi ilang bisis na kung nakapag-breed ng mga medyo sisuhin lang manok lang, pero may mga palo mga kaibigan. Kasi lalo na pag inalagaan mo ng gusto, healthy ang manok, sisiw hanggang paglaki nila, ay talagang may lumalabas yung mga palo mga kaibigan. Kasi itong mga round head dati mga kaibigan, ano lang yan talagang kulang sa diin ng palo. Totoo yan mga kaibigan, yan ang reality po pag round head.
at saka kulang pa sa tapang po. Through selective breeding sa mga breeder na medyo magagaling katulad ni Sir Lancy, ay talagang gumaganda ang manok po, at saka ang mga offspring na lumalabas ay talagang may mga ano na, may makita mo na talaga na iba po. Iba yung ano mga kaibigan, lalo na paglaki, pag abot nila ng mga medyo stag na sila, makita mo talaga ang pormahan mga kaibigan na medyo iba. Iba yung pagka-breed po. Tayo naman mga kaibigan, gilid boys lang, bahala na kung anong may breed mo dyan, basta may mga palo talaga mga kaibigan. Yan, mapiliin natin yung may mga palo talaga. Sa akin lang yung mga kaibigan, may mga palo talaga ang manok. Kasi pag mag-breed tayo ng puro lang ilag ng ilag, paano mamatay yung kalaban doon mga kaibigan, di ba? Sa atin naman, sa akin lang yung ano mga kaibigan na gusto ko mag-breed talaga, yung nanay at saka tatay, may mga palo talaga po, kasi para hindi tayo ma-bored mga kaibigan. Lalo na pag ibitaw mo mga 6 months o 7 months, naku, yung pinakatay na yung mga palo, ma-enjoy tayo doon mga kaibigan, kasi yung manok naman, lipad lang ng lipad, ilag ng ilag, boring mga kaibigan. Yun lang po, yun lang ating may share sa araw na to. Kaya napakita natin yung mga babae na mga 5K golden boy, pero maliliit pa mga kaibigan. Yun ang gamitin siguro natin sa early bird kung makaabot sila. May mga Shilton tayo, mga Shilton na medyo malalaki na, may mga Shilton na sumusunod na medyo mga 3 to 4 months old. At saka itong Shilton na to mga kaibigan, talagang tatagal to sa atin po, kasi yan ang gamitin natin na pang cross po sa ating mga bagong bloodline, katulad ng mga sweaters, mga pumpkin hats. Yan ang gamitin natin mga kaibigan, na gamitin itong base blood po, kasi magaling sila sa timing, at saka malaking manok pa. Kasi kadalasan sa mga mag-comment sa akin mga kaibigan, gusto ng malaking manok, mataas na manok yung mga kumukuha sa akin. Kasi dati gusto ko yung medium lang panglaban mga talaga mga kaibigan, pero yung mga iba ayun talaga ang ano nila, napasok sa isip nila. Kasi kahit ako naman dati mga kaibigan, gusto ko ng malaking manok, matataas na manok, pero sa pang-away talaga, panglaban talaga mga kaibigan, yung regular lang talaga mga kaibigan, yung regular medium to high, ganun lang talaga po. Doon ka makita ng mga cutting na deadly cutting po. Pero sa nakakaintindi lang yun kaibigan. Pero sa atin, yan ay request ng ating mga kuhan. Yun ang gamitin natin po, na palabas yan ng mataas na manok. Medyo balanse naman po. Yun lang kaibigan. Yun lang ating may share sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.